It's currently 12 a.m. And for some reason, gusto kong mag-food trip. Pero this time, iba. Kasi instead na restaurants, naisip ko i-explore ang lahat ng 24/7 na convenience store at this hour. Kaya ngayong gabi, susubukan natin ang mga pinaka-solid pagdating sa food, ambience, at service. Let's go! 12 a.m. convenience store crawl starts now. Okay, quick breakdown. Para legit ang rating natin, meron tayong 3 categories. Food, syempre kung worth it ba kainin. Ambience, kung gaano ka-chill out o ka-komportable tumambay. At service, kung friendly ba si kuya, cashier, kahit na 12 a.m. na. Hey yo, what's up guys? Ay muli na naman tayo nagbabalik sa panibagong video. And syempre, sorry guys kung hindi tayo maingay ngayon dahil anong oras na ngayon? It's already 12:53 a.m. na, so mag-alauna ng gabi. So for today's video guys, ngayon titignan natin ang mga sikat o kilalang mga convenience store na bukas ng 24 hours dito sa Pinas. And syempre, usually mga 7-Eleven, Family Mart, Lawson, Uncle John's, yung mga ganun yung bukas. And hindi na pag-antay at kailangan na natin itong gawin pa. So samahan nyo ako sa video na to. Alam ko nakasupport na kayo dyan. So let's go. So ngayon guys, naglalakad na ako dahil ang una nating pupuntahan ngayon ay ang 7-Eleven dahil 7-Eleven lang yung malapit dito sa atin. After ng 7-Eleven, pupuntahan na natin yung iba't ibang mga convenience store na mga pwede pa nating puntahan. So ngayon, grabe, anong trick to? 12:55 na. Para makapunta ako ng 7-Eleven, kinakailangan ko muna sumakay ng jeep. Dahil meron tong layong 5 minutes kung sasakay ako ng jeep. At kung maglalakad naman ako, 24 minutes ang lalakarin ko. Ang unang stop natin ay syempre ang OG 7-Eleven. Halos lahat ata ng Pinoy may 7-Eleven memory. Kung saan palaging nagmamadali tayong bumili ng kape, siopaw, hotdog. At syempre, pagdating talaga ng gabi, dito talaga tayo naghanap ng snacks natin. Pero tonight, gusto ko lang malaman kung consistent pa rin ba yung quality ng mga products nila sa this oras ng gabi. So yan guys, ngayon nandito na tayo sa 7-Eleven and ang una nating destinasyon, yes, it's already 1:04 na. Yan, in the morning. Ito ang una nating pupuntahan. Tignan natin kung ano yung pwede nating mabili dito, kung ano yung pwede nating makain. And syempre, based on the ambience din. So yun guys, ngayon nandito na tayo sa 7-Eleven and syempre tignan natin ang ambience muna. I mean, maghanap na rin tayo ng food kung ano yung pwede natin kainin, pero for sure ang kakainin natin dito yung mga iniinit, yung drinks. So dito sa 7-Eleven di talaga mawawala ang pinakakilala dito, ang siopaw pati yung hotdog. Ayan guys, itong siopaw and syempre hotdog. Pero hindi ayan yung kakainin natin kasi nakain na natin yan eh. Yung bago naman sa ano natin, sa taste. So dito ngayon, pipili na tayo ng food. Actually, nagkaroon dito ng mga Thai food, ng mga Thailand food. And ngayon parang may nabasa ako dito ngayon na Vietnam Streets. So dito may Vietnam food na. Like meron chicken po. So meron na rin silang Vietnam food. Ayan, dito silang mga sandwich. Ayan, mga ready to go. Available pa yung may Vietnam ay wala na. So yun guys, wala na ditong Vietnam food pero meron pa ako nakikita kasi ito. Natikman ko na rin naman siya pero meron pa ako hindi natitikman. So ito, sikat at pinipilahan na pistachio brownies. Ito guys, bibili tayo ng brownies. Magta-try din tayo ng mga drinks nila. And syempre may nakita ko ditong drinks. Like this, ito, drinks na to. Coffee para naman magising tayo, 'di ba? Perfect combo, chocolate tapos coffee. Siguro yung matatry natin dito kasi usually na-try nyo na yung iba dito and gusto ko ipakita sa inyo yung mga hindi pa natin natatry, 'di ba? Katulad ng Slurpee, na-try nyo na yan. So, ngayon itatry natin yung mga makabago. Ice cup sir, pag siya mag-try. Ay yes po, ice cup. Merong ice cup na. Sir. Ayun po. So yun, meron din silang ice cup kapag kukuha ka ng kape. Pero ito, meron tong bayad for only 10 pesos. So ito yung ice cup nila guys.
Pero alam niyo, nung nagpunta talaga kami sa Japan, sobrang ano talaga to, yung mga ice cup. Doon lang ako nakakita niya sa Japan nung pag mag-ice coffee ka, kung magde-drinks ka, meron silang ice cups. So yan guys, ngayon nakaupo na tayo. And ngayon, titikman na natin ang kanilang pistachio na isa talaga sumikat. And guys, ito, yan. So, mostly guys, alam ko nakita nyo na rin to sa TikTok, nag-trending talaga to siya. Actually, marami nito trending dito na products ng 7-Eleven, lalo na yung tiramisu. Hindi ako nagkakamali. But itong ano na to, pistachio, pumutok talaga to kasi ito talaga yung una nag-trending sa kanila. Sumunod yung tiramisu. Ito nakikita ko talaga to sa 7-Eleven, lalo na sa TikTok. Wow! So, ito na. The moment of truth. Kailangan natin ito maubos kasi hindi na tayo dapat magtira pa para wala tayong bitbitin. First bite. Sarap. Sarap guys. Tikman ko lang sa pistachio na series ay yung tinapay. But ito yung brownies. Grabe ang sarap niya guys oh. Ang sarap ng kape ko guys. And ito yung flavor ng kape ko. Hazelnut. Kung nababasa nyo. Hindi ko alam kung nababasa nyo. But ice hazelnut and Cantata yung brand niya. Masarap siya actually. Wait. Ito papakita ko sa inyo yung pinakabuo talaga ng brownies. Ayan siya. Itsura niya guys. Hindi ko alam kung nagpo-focus. Ba't ganyan itsura niya. So yun guys, sinabol ko pa yung resibo kasi naiwanan ko. Usually naman kapag bumibili tayo dito, iniiwan na natin. And ito lang, para malaman nyo rin kung magkano yung bili ko sa brownies and syempre sa iced coffee. So sa brownies guys, nagkakahalaga siya na 99 pesos. Ayan, for only 3 pieces, 99 na siya. And sa drinks, 60 pesos siya. So dito sa drinks na to, 60 pesos to. And add ng ice cup, 10 pesos. So, syempre sa food ng quality, masarap. In fairness, nag-trending kasi talaga to and worth the hype yung pistachio brownies dahil sobrang sarap niya talaga. And lalo na kapag gagawin siyang dessert dahil nga chocolate siya. And malalasahan mo rin talaga yung pistachio doon dahil yun talaga yung pinakaano nila, yung pistachio dahil nga sumikat ang Dubai chocolate. So, nagkaroon talaga sila ng product na ganito. Worth it naman yung 99 pesos para sa 3 pieces na brownies. Yes, worth it na worth it dahil you know, ang sarap niya talaga guys. And syempre sa drinks guys, para sa akin worth it siya kasi hindi siya ganun katapang yung coffee nito and hazelnut nga siya. So malalasahan mo rin yung pagka-hazelnut niya talaga. Ang rate ko 5/5. Ayan, 5/5 kasi sobrang nasarapan ako sa food and drinks. And syempre sa ambience and comfort siguro 4/5 kasi nga syempre may mga pa-promo sila dito and nakakalat talaga yung iba pero 4/5 pasok na rin naman yun kasi nga usually talaga nagkakaroon ng promo ang 7-Eleven. So minsan nakaayos naman, naka-arrange pero nakaharang sa dadaanan natin yung mga pa-promo nila, yung mga sale nila, mga products. Value for money and service siya 4/5 kasi like yun sa chocolate, nasarapan talaga ako and worth the hype talaga tong chocolate na to. Must try this one guys kapag nagpunta kayo ng 7-Eleven and alam ko sa inyo, yung iba nakatry na nito but sa mga hindi pa, i-try nyo dahil sobrang sulit, sobrang sarap. Okay din and ayun nga, sa may service, okay naman yung mga crew, yung mga staff dito sa 7-Eleven na napuntahan ko kasi nga sobrang bait nila, accommodating din sila and kung magtatanong ka, sasagutin din naman nila at mararamdaman mo sa presence nila na alam mo yun, mabait sila, ready sila makipag-usap sa mga customer nila. So ngayon sasakay na naman tayo ulit ng jeep, ng panibagong jeep para naman makalabas na dito sa lugar na to at puntahan ang susunod na destination natin. At dahil anong oras na, malamang sa malamang pahirapan makasakay sa jeep. Kaya ito, buti thank you kay kuya dahil umistop siya sa amin para pasakayin kami. So ngayon, kakababa ko na ng tricycle. Wala na akong masakyan na jeep kasi anong oras na. So
Buti na lang may uminto sa amin tricycle. May kisabay ako eh. So, uminto sa amin. Tapos ayun, pinasakay na rin kami. Tapos papunta na tayo sa second destination natin. And ito medyo malayo-layo pero lalakarin lang natin kasi kaya naman siya pag nilakad. Ngayon dito sa nilalakaran ko medyo delikado lang. Pero kasi ginusto ko to eh, di ba? Marami namang ilaw dito. And ano naman, maliwanag naman. So medyo safe tayo. Medyo lang naman. So safe naman tayo guys. And syempre, ewan ko, di ko alam kung tama ba tong ginagawa ko. Nagtitinamalan talaga ako. Yes, oo. Hindi ko talaga alam kung tama pa ba tong ginagawa ko o sadyang nagtitinama lang ako. Pero para sa akin lang ang alam ko, masaya ako sa ginagawa ko. So ngayon guys, ngayon nandito na tayo sa Lawson. And ito ang next destination natin. At nasa harap ko na siya. So ngayon papasok na tayo dito guys. Alam mo ba, originally from Japan talaga tong brand na to. And kilala sila sa mga ready-to-eat meals na mga may malinis at syempre aesthetic na presentation. Sobrang chill lang ng vibe nila na para bang nasa Japan ka in the middle of the city. Kaya curious talaga ako kung same lang ba talaga ng quality kahit na 12 AM na. Titignan natin kung ano yung mga pwede nating makain din dito. Ako ngayon lang ako papasok dito guys sa Lawson. Pagkapasok ko ng Lawson, dito napamangha talaga ako. Dahil iba talaga yung interior design pagdating sa Lawson. Sobrang ganda, napaka-aesthetic, at bukod sa lahat, malinaw ang ilaw at malamig ang aircon. Ngayon ang bibili na lang natin siguro yung kinain din natin nakaraan. Ito. Ayan, yung taco salad. Itong taco salad na to kasi isa rin to talaga sa mga sumikat dito sa Lawson. Siguro kung magtutubig na lang ako. Oo, kasi kulang tayo sa tubig eh. Ay, meron din silang sangyup wrap. Pero ito kasi mas gusto ko. Itong ano na to, taco salad. So kung hindi ko man ito maubos, pwede natin mapatikim sa bahay. Actually, pwede ko itong dalawa rin eh. Para makatikim yung nasa bahay. In fairness, sobrang sarap talaga na itong taco salad na to for only 92 pesos lang. So, ayun. Ngayon, debutin naman natin kung ano yung tsura ng Lawson. Meron din silang mga hotdog oh. Tapos meron ding siopaw. Actually, may pastries talaga sila. Ayun, may mga bread eh. May mga cookies. Ayun. So magbabayad na tayo. Actually guys, okay din tong Caesar salad nila. Dahil masarap din yan. Based on TikTok. So nakita ko rin yun sa TikTok. Actually, itong mga binibili natin guys, nakikita ko lang to sa TikTok. And inaalam din natin kung marirecommend ko rin talaga sa inyo. And mostly sa mga nanonood dito, feeling ko natikman nyo na rin to. So, ngayon ako, pangalawang second time ko na to, itong taco salad na to. Thank you. So yun guys, nakabili na tayo. And ngayon, tinikman naman natin tong taco salad. Actually, yung natikman natin nakaraan. Natikman ko na kasi to. So natikman ko siya ng malamig. Ngayon, pinainit ko yung isa. And look. For only 92 pesos, meron siyang 6 na piraso. And nakakabusog to guys actually. Marirecommend ko to sa mga nagda-diet kasi na to siya eh. Hindi ko lang kung ilang calories to meron siya pero parang pang diet talaga siya. So dito sa loob guys, meron tong meron tong lettuce, may karne tapos cheese and meron siyang bell pepper. Taste test natin siya guys. Masarap siya kapag iniinit. Kasi mostly sa mga nakita kong kumain na ito, hindi nila pinapainit. Mas masarap pag mainit. So yun guys, umalis na kagad tayo doon kasi parami yung tao. Yes, hindi pa rin talaga ako sanay mag-vlog in public but ito yung time na sinisimulan ko mag-vlog in public para naman kahit papaano hindi ako mahiya-hiya and wala tayong pake sa mga tao. Yes, nagagawa ko siya sa ibang bansa kasi hindi naman nila ako kilala. But dito kasi
parang pag tinitignan ka ng mga tao, parang ginajudge ka na nila eh. So, ngayon guys, ang i-rate ko dun sa may sa may food, siya, 5/5 for me kasi sobrang sarap niya talaga sa tacos. Yes, ma-recommend ko talaga siya sa inyo dahil sobrang sarap niya and worth the hype talaga siya. Sumikat talaga siya noon sa TikTok. Lagi siya nauubo sa mga Lawson. Syempre sa ambience naman guys, nakita nyo naman kung gaano kalinis, kung gaano ka-aesthetic, and syempre perfect for tambayan talaga siya. Meron din sila mga coffee. Perfect siya talaga for tambayan din talaga dahil maayos yung ambience doon. At sobrang cool, malinaw yung ilaw, ang linis tignan, ang taas ng ceiling. Okay naman yung ambience. For me, 4.5/5. Sa price naman ng mga ng mga product, okay naman, and lalo na itong binili ko. For only 90 pesos, sulit na sulit lalo na sa mga nagda-diet. Nakakabusog siya lalo na sa mga mahina kumain. Must try this one guys, itong taco na to. At masarap talaga siya in fairness. Sa may service, okay naman, smooth lang yung naging transaction dahil si ate busy din. So wala, pinunch niya lang and no more talk, but yung presence din ni ate. So yun guys, ngayon na gano'n lang tayo nag-move it kasi wala na talagang masakyan, kailangan papunuin yung jeep, so mapapatagal tayo at baka abutin tayo ng umaga. So nag-move it na lang tayo. So ngayon papunta na tayo sa next destination natin, ang mini stop. So mini stop kasi wala masyado dun sa lugar natin, so ngayon babiyahe pa tayo para puntahan yung mini stop, di ba? Ito ang isa sa mga mahirap, di ba? Very challenging ang ganap natin kasi nasa bahay lang tayo kanina. Nahihimik lang tayo eh. Ngayon tignan mo, ito ang ginagawa natin. Hindi ko alam talaga kung tama o nagtitinama na to. So ngayon guys, nandito na tayo sa Uncle John's na dati yung mini stop. So dito naman tayo maglalagi. Ito ang third destination natin. So tikman din natin dito ang isa sa mga sikat. Ito mga nire-recommend ko talaga guys. Ito yung mga nakikita natin sa TikTok at ayun talaga yung mga nagte-trend. At ngayon meron ako dito nakita kasi bago tayo pumunta dito, tinignan ko muna, nag-search muna ako sa TikTok kung ano yung pwede nating makita dito sa loob ng Uncle John's. Syempre, ang last stop natin ay ang mini stop o mas kilala na ngayong Uncle John's. Dating mini stop talaga to guys, and syempre, alam mo yun, kung OG ka dito sa mini stop, alam mo kung ano yung pinaka-legendary nilang product dito, which is ang chicken nila. So, sa chicken nila talaga sobrang sarap. And syempre, mahalin tulad mo siya sa Chicken Joy ng Jollibee. Fun fact lang, pero rebrand lang to, and syempre, same pa rin daw ng management, and syempre, yung menu nila dito. Kaya dito sa last stop natin, gusto ko lang malaman na kung nakuha pa rin ba nila yung quality, and syempre, yung old mini stop magic nila. So yun guys, bibili na tayo sa loob. Actually, ang dami kong dala, wait lang. So, titikman natin yung ano nila sa mga sikat dito talaga. Kaya meron kayo yung yung bago nyo, yung burger. Pero kaya magluto? Kaya po yun. Kaya naman. Mga ilang minutes? 2 minutes. Sige po, yan na lang. Yung regular po. Apo, ano yung isa? Spicy. Ay, spicy. Sige, yung spicy na lang. Spicy. Oo. So ngayon guys, meron and magluluto sila ate. Thank you so much kila ate. New York Mix. Sige Maya. So meron daw sauce. Meron daw sauce na New York grazing and then isang regular na mayo lang. So spicy yung pinili natin. Guys, itong mga ice and yung mga parang nila chills, ayan. Tapos siopaw. Hindi pa ako nakakain ng siopaw dito pero mostly mga natikman ko lang talaga dito chicken. Tapos tubig, gano'n. Kasi chicken din talaga masarap sa kanila. Yung chicken mahalin tulad ko sa Jollibee guys dahil yung breading ng chicken nila masarap talaga. So ayan guys, ngayon nandito na yung order natin at hinatid pa talaga ni ate. Thank you sa iyo ate. Ang sarap. So ito yung nagka-trending guys. Di ko lang kung anong tawag dito but burger chicken siya guys. Look. Sa tingin mo pa lang ang sarap na. And nakaiwalay pala yung sauce niya guys. Akala ko kasama siya. Let's taste it guys.
Ayan na guys, maliit lang na mayonnaise kasi hindi natin maano sa loob. Ano natin, yung chicken lang muna. Sarap niya. Sa mga magtatanong kung ano yung lasa ng chicken. Ang lasa ng chicken niya guys, parang Jollibee yung taste niya. Ang sarap niya guys. Approved guys. Worth the hype. So update lang. Kung tatanungin nyo anong oras na, it's already 2:55 na. So sa categories guys, meron tayong food and snack quality. Ayan, sa food and snack, sarap and yung packet, yung ano niya, yung itsura niya, nakakatakam talaga siya. Mainit din siya. So, sobrang init niya dahil kakaluto lang nila ate and thank you dahil niluto nila. Ayun, kasi kala ko wala eh. So, thank you wala ate. So, ang rate ko sa kanya is 5/5. Sa itsura pala ng burger, matatakam ka na sa itsura pa lang. So, parang nakakagutom siya. And then, the ambience and comfort. So, dito guys, honestly, okay naman yung ambience. Nagustuhan ko dito is sobrang lamig. Ang lamig ng aircon nila dito. Kala mo na sa freezer ka. Makikita nyo meron din mga kalat kasi nga kakadating lang ng stock nila. So medyo magulo pa. Hindi ko lang nagustuhan talaga pagdating sa mini-stop yung ilaw. Kasi malabo yung ilaw nila. Parang nakakahilo gano'n. Pero all goods about ambience and sa aircon nila. Yun talaga pinaka-nagustuhan ko kasi sobrang lamig. Kala mo na sa freezer ka. 4/5. Ayun. And syempre, value for money and service. Sa mga pagkain nila dun sa harap, okay, pasok sa budget ngayon 2025 kasi kamahal na talaga ng mga bilihin ngayon. At syempre, yung mga tao, kailangan ng pampalipas ng pagkain. Pwede sila bumili kagad dito kasi meron silang for only 60 pesos makakabili kagad sila ng meals, yung parang maliliit na chicken, parang poppers, ganun. Meron sila yun dito. Hindi ko na napakita sa inyo, but alam niyo yun. So, ayun. Ang bili natin sa chicken is for only 110. At for me sa akin, okay na siya. Sobrang sarap niya. At feeling ko, mas the best to kaysa sa Big Mac ng McDo. And ayun pala, sa service pala. So sa service naman, okay naman sila ate, accommodating, mabait. And napakiusapan. Kasi akala ko wala ng chicken, pero buti nagtanong tayo na kung pwede pa makaluto ng ganun, willing to wait naman. So, ayun, niluto nila ate. So, thank you sa crew. So, sobrang bait nila dito sa mini-stop. I mean, sa Uncle Jens. And, ayun, okay. Okay to, 4/5. Ay, 5/5. So, may nakita ko ditong Family Mart. Ito to kasi talaga yung pupuntahan natin. And sobrang lapit niya lang. But, hindi ko alam kung bukas to or hindi. So, pupuntahan natin siya. So dito sumakay na ako ng tricycle, hindi na natin napuntahan yung malapit na doon, na Family Mart kasi wala talaga siya. Pero nasa way siya eh, nakikita siya sa way. Siguro meron siya dati pero ngayon wala na. So ngayon, papunta tayo sa lagi ko nakikita na open na Family Mart malapit dito. So papunta na tayo doon at nag-tricycle na lang ako para mabilis at So ayun guys, no, yung kanina napuntahan natin na all day, inuman yun. Ngayon pupunta dapat ako dito sa kilala kong all day. Wala. Lawson na pala siya. So tapos na tayo sa Lawson eh. Wala na tayo makikita Family Mart. So ngayon uuwi na tayo, nag-book na rin tayo pa uwi. Thank you kay kuya, saglit lang yung book oh. So ayun guys, ngayon pauwi na tayo, antay na lang habal. Akala ko kasi talaga Family Mart to. Binago na pala, Lawson na pala siya oh. Ayun oh, nasa dulo. Kasi usually kapag nadadaanan ko yan, ano talaga yan siya, Family Mart yan. Guys, ngayon pauwi na tayo. Ay, sorry. Yan. So, let's go! So, syempre, dito na nga nagtatapos tong video na to. Mag-outro na rin tayo. And thank you so much sa pag-support dito sa video natin. Nanood agad dulo. So, dito na lang at natuwa kayo sa video natin. So, subscribe na kayo at mag-comment na lang kayo dyan sa ibaba ng mga suggestion nyo pa ng mga videos para magawa natin sa susunod. And alam ko, marami kayong suggestion dyan. Comment nyo lang dyan sa ibaba. And syempre, huwag nyo kalimutan i-check yung products natin dyan. Check out nyo na. At syempre, gamitin nyo rin yung coupon ko. Check out those. So, let's go!
Habang nililibot ko tong mga convenience store sa kaligitnaan ng gabi, napaisip ako, ang dami palang pwedeng matutunan sa simpleng ganitong gabi. May mga lugar na kahit 10 oras na, bukas pa rin. Parang tayo rin minsan. Kasi may mga kailangan gawin, may mga kailangan kayanin. Pagod na pero tuloy pa rin. Pero ang narealize ko, hindi lahat ng gabi kailangan punuin ng trabaho o problema. Minsan, kailangan mo lang lumabas, huminga, at maalala na may mga simpleng bagay pa rin kayang magpasaya sa'yo. Sabi nga sa Matthew 11:28, "Come to me, all you are worried and burdened, I will give you rest." Ang ibig sabihin nito, si Lord mismo yung nagyayaya sa atin na magpahinga. Hindi lang pahinga na tulog, kundi yung pahinga sa loob. Yung peace na kahit ang bigat ng mundo, alam mong may umaalalay sa'yo. Kaya kung pagod ka, kung parang paulit-ulit na lang ang lahat, tandaan mo, hindi mo kailangan laging malakas. Pwede kang magpahinga, pwede kang huminto, pero wag kang susuko. At minsan, sa gitna ng tahimik na gabi, dun mo mararamdaman yung presensya ni Lord. Tahimik, pero totoo. Simpleng gabi lang, pero may kapayapaan. After trying them all, ang masasabi ko lang, sobrang simple lang. Ito mga convenience store na to, part na talaga ng daily life natin. May kanya-kanya silang charm eh. Kung gusto mo ng social or very aesthetic, go for Lawson. Pero kung gusto mo naman ng sulit at mabilis, syempre dun ka sa the OG one, ang 7-Eleven. At syempre kung gusto mo ng classic comfort food, syempre, go tayo dun sa Uncle John's. Kaya next time, kung nagugutom ka ng 12 a.m. or alanganing oras na, alam mo na kung saan ka pupunta.